Oo, yeah. Wait. Sandali lang, folks. Meron tayong tinitingnan ngayon. Wait. Ay, live na. Magandang hapon sa ating lahat. Ako na naman po ang inyong makulit na labandera, TPL4, The Political Labandera Podcast. Dito po nakikisingit muli ngayong oras dito sa Nyolo Random News at samahan po ninyo ako sa isang oras. Isang oras na chikahan. Marami po ngayong mga balitang nagbe-breaking news at nako, kung ito, sandali lang po, ayusin muna natin ha. Titingnan ko po para sigurado to. Ay, sandali lang po ha. Nako mga kaibigan, alam niyo naman po tayo ay makimarites. Nakikimarites po tayo ngayon at sige, simulan na natin ang chika. Take it away, Chris. Ano yung nagbabagang-bagang balita ngayong hapon? Mga kaibigan, ito na ang first na to. Nicholas Kaufman at saka si Dove Jones ay nag-withdraw na po bilang defense counsel ni former President Rodrigo Duterte doon sa ICC case. Update, si Nicholas Kaufman po ay naghain po ng request na siya po ay hindi na magiging lead defense counsel ni Rodrigo Duterte sa kaso na crimes against humanity. At ito po, sumunod din po, itong si Dov Jacobs po ay ang assistant defense counsel na. Ang dalawa po na abogado na ito ay umalis na po. Hindi na po nila tinuturing kliyente si Rodrigo Duterte at sila naman po ay pinayagan ng ICC. So as of this writing, wala na. Wala pa pong pinapublish na kung sino po yung papalit bilang lead counsel para sa kaso ni Rodrigo Duterte. Ang alam po natin sa May 27, ngayong buwan, sa May 27 po ay magsisimula na po yung pre-trial sa kasong crimes against humanity ni Rodrigo Duterte at ngayon May 9 nawala na po yung kanyang defense counsel. Dalawa pa. Pumutok po to kahapon, kagabi. At pinayagan naman po sila ng ICC. Nagpaalam po si Nicholas Kaufman at saka si Dov Jacobs na sila na po ay hindi na sila yung magiging tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte doon sa ICC. At pumayag naman po ang ICC na umalis na sila sa pagiging defense ni ang kwento po, ay ang kwento po ni Nicholas Kaufman sa kanyang sulat sa ICC, sa kanyang withdrawal letter. Sabi po niya ay natapos na yung kontrata. Natapos na po yung 1 taong kontrata niya bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nilalagay din niya doon sa sulat na mismo pong si Rodrigo Duterte ang nagpasya na i-rearrange or ayusin yung kanyang depensa. Bale, pinapalabas doon sa sulat po na si Rodrigo Duterte po yung may pasya na mag-iba ng kanyang tagapagtanggol. Iibanin na. Si Nicholas Kaufman, tapos na po yung, para sa kanya, tapos na po yung kanyang kontrata. So, wala na. At natapos na daw yung kontrata niya noong pang March 30. Noong pang March, nung lumabay na buwan.
noong March 30. Tapos na daw po, tapos wala na. May na po ngayon. So siya po ay nagpapaalam na bilang lead counsel, pati yung kanyang assistant. Iniwan na po nila si Rodrigo Duterte at ngayon ay naghahanap sila ng bago at meron na daw nakita. At pero hindi pa pinapangalanan kung sino yung sasalo sa depensa ngayon ni Rodrigo Duterte para sa May 27 na trial, pre-trial. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko alam kung paano ang patakaran sa pagiging tagapagtanggol sa doon. Pero from my understanding, dito po sa atin, dito po sa Pilipinas, kung kumuha po kayo ng abogado, pag sa start pa lang ng kaso, syempre, kukuha kayo ng kung meron kayong kaso, no? Kukuha kayo ng abogado, magbabayad kayo ng acceptance fee. Yung abogado na yon kung irerepresenta kayo, okay? Yung abogado na yon ay yung bang sa atin hindi ka iiwan ng abogado hanggang matapos yung kaso dito sa atin. Unless may mangyari sa abogado mo, unless ikaw na kliyente ay mismong tanggalin mo, i-fire out mo yung abogado mo. Or yung abogado mo ay aalis na lang, mag-resign, magiging abogado mo. Yun lang po ang tatlong dahilan kung bakit ang isang abogado ay mapapalitan. Number 1, may nangyari sa abogado, may nasakit, may nagkasakit, namatay, ganon. Ikalawa is kung yung kliyente mismo ay ipa-fire out na yung abogado niya. Ikatatlo, kung mismo yung abogado ang umayaw na, aalis na siya, kakalas na siya doon sa kaso. Unless hindi po yun mangyari, yung tatlo na yon, sa atin, dito sa Pilipinas, kung sino po yung abogado mo sa start, yun po ang magiging abogado mo hanggang matapos yung kaso. Apparently, doon pala sa Europa or sa ICC, pwede pala yung ganyan. Siguro nga, ang nakakapagtaka po, di ba mga kaibigan, ay di ba po sinabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay medyo nakakaroon na ng problema sa kanyang cognitive functions. Di po ba yun kanilang depensa kung bakit siya ay hindi matanda na daw, nag-uulyanin na kung sa atin pa dito sa Pilipinas, nag-uulyanin na daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi daw siya nakakapagdesisyon ng maayos. Yun po yung kanilang ginawang depensa, di ba? Yun yung sinasabi nila, may sakit na, matanda na. Pero sa sinasabi po ngayon, kagabi, nakikita natin na slowly nakikita natin po yung rason kung bakit tumiwalag na po ang mga defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. According to the reports, dating Presidente Rodrigo Duterte ang nagtanggal sa kanila para reorganization, yung word yata ni ginamit, magre-reorganize ng bagong defense team. Bago pa man mag-start yung trial sa May 27. Pwede palang ganun. So, from my point of view, hindi po maganda na magpapalit ng hindi po wise kung magpapalit ka ng abogado in the middle of a fight, of a legal battle.
Kasi yung papasok po, yung papasok na bagong abogado ay kailangan pa i-study yung kailangan pa pag-aralan yung iniwan na trabaho ng previous na abogado. So ang gagawin po niyan, yung bagong abogado most likely manghihingi ng delay, magde-delay kasi nga papasok siya sa bago, siya lang ipapalit. Yung sila Nicholas Kaufman at saka si Dov Jacobs, kabisado na nila yung kaso. Ngayon aalis sila. So yung susunod sa kanila, kailangan po mag-start back to zero. At isa sa mga taktika ng gagawin na ngayon, kasi nga baguhan nga ng mga abogado, ang susunod po, ang posible po na gawin nilang taktika ay magpa-delay sila ng pa-delay. Sasabihin nila na we are new lawyers of this case, we need to study, ganon, we need to ganito study the document left by the previous defense team. So ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, most likely mahina po ang defense nila. Mahina naman po sila kahit sa start pa. Mahina ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga kaso niya sa ICC. Na alam po natin na hindi po na-highlight masyado yung tatlong kaso na kinakaso po kay Rodrigo Duterte. Yung tatlo po yun, tatlong counts, kinonfirma na lahat ng pagkakataon na may oportunidad magpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isilalim niya ang kanyang sarili sa due process, ay nagmamatigas po siya. Ayaw niya humarap doon sa pre-trial chamber at sinasabi po niya paulit-ulit na walang jurisdiction sa kanyang sarili ang International Criminal Court, na kung saan po siya ay lilitisin na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng crimes against humanity. Napakapangit po ng optics nito na nangyari po to kagahapon. Alam po natin na si Vice President Sara Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. Di ba? Maingay siya, maingay po. Kailan pa ba? Since May 4, maingay, nandun na po ang Vice Presidente at maingay po siya doon. Lagi po every morning nagpapa-unlock ng interview niya na mga wala dito, wala doon. At nung ito po kagabi, lumabas po itong balita nito mga alas 11 ng gabi. Siguro yon mga lunchtime na po yon or afternoon doon sa the Netherlands, if I'm not mistaken. Mas mauna po tayo sa kanila ng oras. So yun na nga po. Nagbigay na po ng letter ang defense lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpaalam na din sila ng maayos sa ICC na hindi na po sila ang hahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kailangan na silang palitan. Kung ganyan po mga ibig sabihin wala. Hindi sila naging epektibo na mga tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon kailangan nila maghanap ng panibago na naman ng mga abogado na sasalo. Paano yan? Good afternoon, Irma Kapuyan. Afternoon. Hello everyone. Hello. Sabi ni Iveli Humeka, mahirap ipagtanggol ang Diablo.
naman. Mahirap ipagtanggol ang demonyo unless kung yung magtatanggol sa demonyo ay kapwa niya demonyo. 'Di ba? So hindi naman siguro kawalan kila Nicholas Kaufman at kay Dov Jacobs kasi mahal din po yung bayad sa kanila for the past year na sila po ay naging mga kasali sa defense team. 'Di ba? Kung ang kwento po is pumapalo po in pesos. Pumapalo po yung kanilang retainer fee sa mga 2 million po, 2.5 million. If I'm not mistaken, 2 million. Malaking pera na din po yun doon. Sa euro po yung bayad doon. So ngayon, timing man siguro din kasi nandun ngayon si Sara Duterte sa dahig. Siya yung maghahanap na naman ng siya maghahanap ng kailangan siya sa kanyang panahon na nandoon. Hanggang May 15 po yung sinasabing paglalagay doon ng Vice Presidente. Dapat gugulin niya yung kanyang panahon na maghanap ng panibagong mag-a-assemble ng panibagong defense team para sa kanyang ama. Yun yung trabahuin niya. Huwag siya masiging masyadong sasabi-sabi na walang ginagawa ang gobyerno dito, hindi alam ni PBBM paano magpalakad ng gobyerno. Wala na. Tapos siya hindi marunong gumamit ng laptop, pero may laptop. Pero hindi marunong gumamit ng computer, pero gusto maging presidente. Paano yan? So yan, Inday Sara, atupagin mo yan, yung problema na yan. Malaki po itong problema kung wala pong depensa, walang abogado. Walang mag-aabogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa dahig. Give up ito. Ako po hindi ako naniniwala na kusang loob itong mga ito na malis. Tinanggal yan sila. Kasi nga nakakapagtaka dito po sa atin kung sino yung abogado mo from the start. Yun din po until hindi ka po iiwan until such time na hahatulan na po sa korte. Ganun po dito sa practice sa atin. And I think that is universal. Sa kahit sa anong sibilisasyon. Yung tagapagtanggol mo from the start ay yung tagapagtanggol mo to the end. Unless may mangyari talagang masama sa tagapagtanggol mo or meron kang ginawa na hindi na masikmura ng tagapagtanggol mo. At hindi ka na niya mapapagtanggol dahil alam niya na guilty ka. At kahit na hindi na lang niya isusugal yung kanyang reputasyon kasi guilty ka, paano yan? Hindi ka niya mapanalo. Hindi ka niya mapanapanalo. Pero nasa abogado din po yan kasi may mga abogado po na na tumatanggap po ng kaso kahit alam po nila na guilty yung kliyente nila. May mga ganun. At dun masusukat yung magagaling na defense lawyers. Kung alam nila yung kanilang abogado ay may kasalanan pero nakuha pa rin nilang mapagtanggol at ma-acquit ang kanilang kliyente kahit may alam nila na may ginawa yung kliyente nila. So ngayon kailangan si Sara Duterte maghanap ng magaling na defense attorney para sa kanyang ama para sa May 27 na hearing. Otherwise, bibigyan po sila, meron pa naman po silang bibigyan po sila ng ICC mismo ng appointed ng ICC na abogado. Kagaya 'di ba pag sinasabi pag pinabasa po sa Miranda rights, sasabihan ka pag ikaw ay inaaresto, you have the right to remain silent and everything kung anong isasabihin mo will be taken against you and mag-a-appoint ang korte ng tagapagtanggol mo kung hindi ka
wala kang abogado, yung korte ang magbibigay ng tagapagtanggol mo. At wala kang choice kung hindi magaling yon. So yan, iniwan na ni Nicholas Kaufman at Dov Jacobs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ninyo mga kaibigan, doon po sa sumusubaybay sa akin, sa TPL3 ko pa po, nakasulat na po ako ng write-up patungkol po sa background nitong si Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman po ay merong history. May history po yan na nag-iiwan ng kliyente kung hindi na po ito nakakabayad. Meron po yan. Iniisip ko nga po ngayon kung paano ko isusulat yan ulit. Pero si Nicholas Kaufman po ay meron pong history na nag-iiwan niya sa nakanyang kliyente kung hindi na makabayad yung kanyang kliyente. Which is, well, practical lang po yan sa mga abogado kasi syempre, bakit mo naman ipagtatanggol yung tao na ikaw nakakadahirap ka na ipagtanggol tapos yun pala, hindi ka naman pala babayaran. May mga ganun din. Practicality lang man yan. So yun po ang isa sa mga bad news. Bad news na nanggagaling po sa The Hague, the Netherlands. Yan, isa sa yan, bad news. And the second bad news, may madaming bad news sa mga Duterte ngayon eh. Grabe. Patong-patong po mga kaibigan ng mga bad news. Breaking news! Ito, kanina lang po. Ako po ay nasa SM Ormoc Mall. At ako po ay nagtawag dito. Nagpapahilot po ako kanina nung pumasok po tong balita na to. Si Senator Bato de la Rosa ay pinapaaresto na ngayon ng ICC at natanggap na po ng Interpol ang kanyang warrant of arrest. At patungkol dito, mga one hour ago, umaksyon na po. Oy, John Vic! Umaksyon na po si SILG. John Vic Remulla at wow, John Vic ha, dapat bago ka advice lang ha, unsolicited advice to Secretary John Vic Remulla. Bago maipresenta, kung magpa-press con ka ha, dapat katabi mo na si Bato. Si John Vic Remulla po ay nag-order na sa kanyang sa PNP. 10,000 po. 10,000 police officers person na task force. 10,000. 10,000 po na mga pulis ang kanyang itinalaga para hanapin possible gumawa ng operasyon to make a possible dragnet operation sa warrant of arrest. Pag nakuha na nila yung warrant of arrest na na-issue ng ICC kaya Senator Bato de la Rosa. 10,000 po ang itinatalaga, ang piniprepare ni SILG John Vic Remulla para hanapin at supuin si Bato de la Rosa na sabi po dati, ang last na update kay Secretary John Vic Remulla kung nasaan daw si Senator Bato de la Rosa ay nandun lang daw po sa Davao City. Umiikot-ikot lang sa Davao City. Andyan lang yun. Posible po na baka gumawa to ng alam po natin yung Davao City ay mahilig po dyan mag-backdoor. Backdoor papuntang Indonesia. Baka sundan mo din si yung ginawa ni Arnulfo Teves, yung kaibigan mong si Arnie Bato.
Bato, baka gagayahin mo si Arnie ha, dadaan sa Indonesia para pumunta doon sa magliwaliw doon sa East Timor. Wag na sa East Timor, madami tayong mga contacts doon. Pero dadaan ka backdoor dyan. Kung ako sa'yo ba to, give up na lang. Voluntary ka. Pero alam natin mga kaibigan, doon sa ngayon pa lang nakaka-realize mga kaibigan. Ngayon pa lang po binaba itong arrest warrant na ito. Pero si Bato, nung pang November, hindi na pumapasok sa Senado dahil sa takot, dahil sa arrest warrant na yan, na ngayong araw lang binaba. So, more than 6 months na po si Bato de la Rosa hindi pumapasok sa Senado at tumatanggap ng sweldo dahil sa arrest warrant na yan na ngayon lang araw. Ganun po kaparanoid yung dating police chief. Naturingan pa naman din na police pero duwag pala. Paano ba yan? Mas mabuti pa sa'yo mas mabuti pa sa'yo ba to tawag ito? Si Senator Bongo, at least yun pumapasok eh. Kahit alam din niya na co-perpetrators kayo doon sa ICC kaso na ICC ni dating Pangulong Duterte. At least si Bongo pumapasok at may mas matapang pa yun sa'yo kaysa grabe naman, tapos hindi yun pulis. Ikaw pulis? Tapos nagtago ka, tapos ngayon lang pala darating yung arrest warrant mo? Halos more than 6 months ka na walang nagpapakita? Oh? Tapos ngayon meron na, magpapakita ka na. O tatakbo ka. Again, mga kaibigan, ang tao na guilty ay tumatakbo at nagtatago. Yun po ang ginagawa ng guilty. Matik yan. Basic yan sa psychology. Defense mechanism, kung ikaw ay guilty, magtatago ka at tatakbo ka at magtatago ka. Flight. Pero kung ikaw ay inosente at alam mo sa sarili mo na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili kasi naniniwala ka na inosente ka, naniniwala ka na mapapatunayan mo na wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mali, ikaw ay haharap talaga. Hindi ka na kailangan sa pagsabihan pa, kusa ka na ipipresenta mo ang iyong sarili at isusumiti mo yung iyong katauhan at iyong sarili sa due process at maniniwala ka sa batas. Susunod ka sa batas. Example na lang natin si Representative Leila de Lima. Ano nangyari kay Leila de Lima? Kinasuhan siya 3 counts ng drug-related cases. Ano nangyari? Siya po ay isinumiti yung kanyang sarili sa due process. Nakulong siya ng 7 years. At ano nangyari? Sa kada ng kanyang kaso, sa pagdinig ng kanyang mga kaso, na-dismiss, 3, na-dismiss, na-acquit. So, asa na ngayon si Leila de Lima? Naging representante sa Kamara, sa 20th Congress. Nakulong siya, she endured that. At sabi ng korte, wala. Inosente yung tao. Wala tayong magagawa niyan kahit hindi tayo fan. Hindi po ako fan ni Leila de Lima. Pero I have to admit na mas may balls pa po si Leila de Lima kumpara kay Bato de la Rosa. Si Leila de Lima, nakulong 7 years. Si Senator Bato de la Rosa, kwento pa lang na may warrant of arrest nung October, November last year. Kwento pa lang yun. Ngayon, hindi na po pumasok siya. Nagsayang siya ng 6 months, more than 6 months.
Nagsisweldo siya. Yung kanyang staff, halos kamag-anak niya, 2 anak at mga kamag-anak niya. Yung bumubuo po ng staff, ng Senate staff ni Senator Bato de la Rosa, puro po yun kamag-anak, anak niya. 2 na sumisweldo po mahigit na kumulang more than 100,000 per month. Yung staff niya sumisweldo, siya sumisweldo din. Pero siya hindi po siya pumapasok. Pero yung staff niya, na kanyang mga kamag-anak niya, anak niya, pumapasok sa opisina sa Senado. Magpakita ka na ba to? Ano mo kami sa iyo kamakaisugan. Palantawa mi sa imong kaisog. Karon, gawas na. Gawas na diha ba to? Na naman oh. Abi na mo isog ka. Na. And don't you look forward to this one? You will have a reunion with your principal doon sa Dahig. Who knows ba to? Baka maging roommate mo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte or cellmate. Madami kayong chichika. Di ba? Oh. Mas mauunahan mo pa si Bongo doon na makipag-reunion kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O pwede ka na doon. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung hindi po pamilya at abogado ni Rodrigo Duterte yung bibisita dyan sa kanya doon sa Dahig, hindi po sila pinapapasok basta-basta ng doon sa facility sa Vengen. Dapat po kayo ay pamilya or abogado. Doon yun lang po yung mga times na papabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Other than that, kahit nga po si Senador Amy Marcos nag-attempt na bisitahin siya pero hindi siya pinapasok. Si ilang beses po nag-attempt si Senator Robin Padilla nung every time po siya pupunta ng Dahig. Hindi rin po siya pinapapasok. Ang nakapasok lang po talaga ay yung mga anak at yung asawa, yung kanyang first wife at yung kanyang common law wife at yung mga abogado. So, Senator Bato, paano na yan? Anuhin ka na naman ni Trillanes nito. Oh, bring it on. 'Di ba? Kukutsain ka. Uy, Bato, kukutsain ka talaga ngayon ni Senator Trillanes. Ni dating Senator Trillanes kasi bring it on. At ini-imagine ko na ngayon, Bato, 'di ba sabi mo Bato na sinabihan mo si Trillanes na sumama sa arresting team paghahainan ka na ng arrest, ay baka totoohin yun ni Sentry. Baka totoohin yun talaga ni Antonio Trillanes na magpresenta sa kanyang sarili doon sa arresting team ng PNP CIDG, naghahanap sa'yo. At siya mismo magdadala ng baka sabihin pa ako na lang mag-handcuff. Halaka, Bato, yung inaano mo. Baka siya pa talaga yung sa'yo. Halaka, Bato. Bring it on, Bato! Bring it on! Paano yan? Bato, si Sentry, excited na Ako, ini-imagine ko po ngayon si Antonio Trillanes. Ang ngisi ni Antonio Trillanes siguro hindi na ma-drawing sa sobrang ganun na yung smile ni Trillanes ngayon.
At sigurado ako, pag makakita yan ng oportunidad si former Senator Trillanes na kung makasama siya sa arresting team ni Bato de la Rosa, baka makijoin pa. Hala ka, Bato! Bring it on! Baka si Trillanes talaga yung mag-bring it on sa'yo, Bato. Yan, kasi ayaw laging paghinambog. Ayaw lagi mo paghinambogero, Bato. Hambog manggod. Hambog po mga kaibigan sa Bisaya is mayabang, kayabangan, mayabang masyado. Hambugiro, hambugiro. Bring it on, bring it on. Make my day ba to? Di ba sabi mo, make my day? Ngayon, binigyan, how ironic, binigyan ng pagkakataon si Antonio Trillanes to actually make your day. Pag siya po ay sumama doon sa arresting team pag nakita na po si Bato de la Rosa. Oh, hindi po 'yun malayong mangyari. Make your day, Bato. And ako, makikipusta na po ako. Sino magpupusta? May mga kaibigan magpupustahan kami na malamang maghahanap ng paraan itong si Antonio Trillanes para masama sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, para po siya ay makasama sa arresting team at siya po mismo magdadala ng handcuffs para sa pag-aaresto ni Bato de la Rosa. Kasi 'di ba, bring it on and make my day, 'di ba? Sabi mo, Bato, yan na yung chance ni Antonio Trillanes to do good, to make good sa challenge mo sa kanya. So, maghanap ako ng mga kaibigan ko na makikipagbustahan ako. Kahit 100 pesos lang. Ang sabi ni Irma Kapuyan, Hay nako, kung pinapasok lang sa kulungan si Robin, baka buong pagkatao niya balot ng mura kasi parehong ampaw ang utak nila sa... O ilang beses na po pumunta si Robin Padilla doon sa Dahig, di ba? Sa kada punta niya po doon, nag-attempt po siya na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi po siya pinapapasok kasi hindi nga po siya pamilya. At kahit po siya ay senador ng ating bansa, hindi rin po siya pinapasok kasi hindi po siya pamilya. Ang last po nakapasok na hindi kapamilya ay si dating yung CES, si Mel Jaldea po. At last time po siya na pumasok ay malapit na po siya na heart attack siya habang siya ay sumasign doon sa logbook. Hinatake po siya. At doon ano po siya na hospital po sa Dahig doon si Mel Jaldea last year at doon po siya nakabitan ng pacemaker. Yun siya, nakapasok po si Mel Jaldea kasi siya po ay abogado. Nire-recognize po siya na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC. Bato! Where na you? Hala ka, Bato! Oh, dapat ako, Bato, silver lining lang, Bato, silver lining. Dapat ito ay nilo-look forward mo because it will finally be a reunion for you with the former president, di ba? So, good luck ba to? Good luck sa hiding place mo kung saan ka man ngayon naroroon. Kung wala si Bato sa Davao City, nandyan lang siya sa around the venue. Or kung hindi, baka naghingi na po siya ng tips kung paano lumusot sa backdoor via Davao to Indonesia. Nanghingi na siya ng tips sa kanyang friend na si Arnie Teves na ngayon din po ay nasa bikutan dahil may kaso. So next natin na balita this afternoon, breaking news. Kwento ko lang kay Laila, ito si Manang. Ito po ay nagre-react po si Leila de Lima sa sinabi
Sinabi ni Robin Padilla na napakabobo. Context, sinabi po ni Robin Padilla sa isang interview sa kanya na siya daw ay bilang kasapi sa minority group doon sa Senado, sila po ay mag-o-oppose. Sila po ay kokontra. Kasi yun daw yung trabaho nila sa minority, kumontra. So, kokontrahin nila ang pagko-convene ng impeachment trial doon sa Senado. At syempre, yung abogado, na-trigger po yung pagka-abogado ni Representative Leila de Lima at sinabi niya, mali yung ganyang paniniwala na pwedeng hindi na ang Senado mag-convene bilang impeachment court dahil minority sila. They have no choice. Robin, wala kang choice. Robin Padilla, wala kang choice. Wala kayong choice sa minority. At hindi ito about opposing. You cannot vote on opposing the impeachment trial. Robin. Hindi. Yan ay nakasaad na sa ating saligang batas. Nasa konstitusyon yan. Na pag inakyat na ang articles of impeachment ng House papunta dyan sa Senado, wala kayong choice kundi mag-convene kayo forthwith. Robin, magpaturo ka doon sa abogado mo. Yung kamukha ni Palito na may bigote. Abogado mo yun, di ba? Magpatulong ka doon para magpa-lecture ka kung anong dapat role mo bilang senador kahit nasa minority group ka ng Senado. Regarding sa impeachment proceedings, magpa-crash course ka doon sa abogado mo. Unless, of course, hindi rin alam ng abogado mo. Well, masaklap yun kung hindi alam ng abogado mo yung procedure dyan. I'm pretty sure ikaw, Robin, bobo ka talaga. Bobo po si Robin Padilla. I'm sorry, real talk lang. Hindi ko cargo de konsyensya yan si Robin Padilla kasi hindi ko po yan binoto. No, I didn't vote for him. Hindi po ako kasali dun sa mga bumoto sa kanya. Kaya kung sasabihin ko siya, bobo siya, real talk lang yon, tsaka hindi ko cargo de konsyensya yan. Kasi hindi ko yan binoto. Hindi ako nagsayang ng boto kay Robin Padilla. Kahit popular siya, at kahit siya po ay nasa unit team noong 2022 elections. Hindi ko siya binoto. Hindi kaya ng konsyensya ko na bumoto sa isang isang artista na alam naman natin na walang alam sa larangan ng lehislatura. Wala akong problema sa kanyang pagiging artista. Wala akong problema. Hindi naman din ako baki-action eh. More on agamulak ako eh, yung mga ganun. Yung mga ganun na leading man, hindi ako may sa action. More on agamulak, yung mga ganun. Oh, yun yung type ko na mga aktor. Yung mga action ko hindi po. So, wala akong problema sa pagiging artista ni Robin Padilla, pero malaki po ang problema natin sa kanyang pagiging senador. Kasi wala po talaga siyang alam. Bopols po siya. Wala. Sorry to say. Sabi ni J. Ensoy, bakit may utak pa ba ang mga DDS senator? Good question. Wala na. Basta DDS, wala na. Mawawalan ka ng IQ. Mawawalan ka common sense. Mawala yung logical thinking mo. Mawala. Yung critical thinking mo. Mawala. Wala na. Basta nagpatuloy ka na pagsusuporta sa ganong klase, sa mga Duterte, mauupos yung pag-iisip mo. Kaya ako nga po,
doon sa mga nakakilala sa yes, sinuportahan ko po si dating Pangulong Rodrigo Duterte for 6 years siya po na naging presidente. Pero kumalas po ako the moment na tinawag niya si PBBM na bangag noong January 24 at January 28, 2024. Birthday ko po yung araw na yun. At hindi ko sukat akalain na ganun. Isa pong kasinungalingan yun. Natawagin niya yung kasalukuyang presidente natin na ngayon na isang bangag at adik. Napakalaking kasinungalingan yun. Hindi ko na po na ano. Ako po ay third generation Marcos loyalist. So, yung panahon na yon, sinabi ko, ang mali ay mali. Mali po si Rodrigo Duterte sa kanyang ginawa nung araw na yon na tinawag niyang bangag si PBBM. Harap-harapan pa niya sa kanyang mismong kapatid ni PBBM na ngayon, ewan namin, nangyayari kay Manang Aimee. Wala. At alam natin ngayon, nakikita natin ngayon, pag ikaw ay sinungaling, ang mga sinungaling po ay kapatid na mga magnanakaw. At nakikita po natin yon na ngayon doon sa AMLA report patungkol sa SALN ni Vice President Sara Duterte. So yon, Robin, magpatulong ka sa abogado mo. Wala kang choice, Robin. At speaking of choice, ito na naman po si Manang Aimee gumagawa ng kwento. Ngayong araw to sumakit yung ulo ko nakita ko to. Bilang isang Marcos loyalist, hindi ko sukat akalain na ito ang magiging ito po ay ang magiging sakit ng ulo sa aming mga loyalista ngayong generasyon namin. Third generation na po ako na loyalista. Yung lolo ko, both sides, mga Marcos. Yung mga pagmagulang ko, Marcos din po. Ako, lumaki po ako na Marcos loyalist. At ito po si Manang Aimee ang sakit sa ulo namin ngayon. Paano yan? Manang Aimee claims 5M cash offered to Solons for VP Sara Duterte's impeachment. How cheap? Saan magagaling yan? Manang, walang logic ito mga kaibigan wala itong logic. Alam nyo kung sino dapat ang dapat naglalabi ng bayad sa mga Solons para hindi ma-impeach si Sara Duterte sa House of Representatives. Dapat kampo ng mga Duterte, sila yung dapat yung nag-o-offer ng bayad. Kasi siya yung may kailangan na hindi siya ma-impeach sa House of Representatives. Alam po natin na mayroon pong plenary. Magko-convene po ang plenary ngayong darating na Lunes, May 11. Magbobotohan na po. Kung iaakyat po doon sa Senado ang mga articles of impeachment. Kung sino ang mga nangailangan na siya ay makalibre, siya yung dapat nagtatrabaho, tinatrabaho, kinakamang, may term po sa Bisaya, kinakamang or ginagapang. Dapat yung kampo ni Sara Duterte ang gumagapang sa mga mambabatas para sabihin na wag sila bumoto sila ng no to impeachment. Dapat yung kampo ni Sara Duterte ang gumagawa niyan. Kasi so far, alam po natin, meron na pong sure votes ang kailangan lang po talaga na vote sa lower house para po matransmit na sa Senado is
106 votes. There are more than 300 representatives sa Kamara. Sa 106 na yun votes, sigurado na po yung mga members ng House Committee on Justice na pumapalo sa 55 members. Boboto po yun ng yes to impeachment kasi yun po, unanimous nga po yung kanilang committee report. Unanimous nila ni binotohan doon paakyat sa plenary. So may 55. Kailangan na lang another 60 votes. Ang pinakamalaki po na political party na pinakamaraming members sa House of Representatives po ay ang Lakas CMD. At alam natin ang ito pong Lakas CMD ay pinamumunuan ni dating speaker Martin Romualdez. Makakakuha po din po ng votes, malaking votes, yung impeachment doon sa Lakas CMD. Ang baka lang mag-vote ng no doon ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nandun pa rin po sa Lakas CMD. Pero ang head nila ay si dating Speaker Martin Romualdez. Meron din pong manggagaling sa PFP kung saan po nandoon ang first son, presidential son na si Majority Floor Leader Sandro Marcos, nandoon po sa PFP. Si Speaker Bogie D nandoon din sa PFP. Yan po ang political party ni PBBM. Makakakuha din po doon ng mga boto doon. Ang NUP na pinamumunuan ni Congressman Puno, makakakuha din po doon. Meron pa yung mga party list, Akbayan, nandoon, yun lahat sila. Makakakuha ng boto doon. So yung 55 votes ng House Committee on Justice, posible pong mapunuan po hanggang ang aking estimate, parang estimate ko lang baka umabot po 110 to 180 ang boboto sa Lunes. More than enough na po yun. More than 106 votes na po yun para iakyat agad sa Senado yung articles of impeachment sa Lunes. Ang sabi po ni Representative Redon, ang tingin niya aabot na 180 votes. Ang iba po, conservative na po yan conservative na po yan, 180. Yung iba po tumitingin po ng baka pumalo, baka maging parehas last year na pumalo po sa 215 yung boboto para sa impeachment. At last year nga po ay yung 215, nadagdagan pa po yun, pumalo pa po yun sa 245, yung iba humabol pa. Last year ito. So this year, baka magkaroon tayo ng deja vu, baka pumalo ng 215 ulit. So Manang Amy ang tanong, bakit pa sila kailangan i-bribe? Bakit sila kailangan i-offer ng cash? Yung nag-o-offer ng cash, yung nangangailangan na paboran sila. Yung hindi na kailangan to ng cash. Kung kusa na yung mga mambabatas mo boto to impeach yung best friend mo, buti hindi ka pinagseselosan ni si Leica sa Lopez, Manang Amy, or pinagseselosan ka nun. Buti hindi na. Nagtataka ko bakit
bakit hindi to si pinagsiselosan ni Zuleika? Or siya yung nagsiselos kay Zuleika? Kasi mas close yun si Zuleika. Halos everyday yung nakikita ni Sarah. Ito ewan ko. So yun manang yung mas logical kung kayo na mga Maki Duterte, Maki Sara Duterte, Maki himod-puwet ng mga Duterte, kung kayo na grupo or kayo yung mas maniniwala kami kung kayo yung gumagawa ng paraan para yung mga ganyang klase na mga bribery na claims na kasi kayo yung may kailangan. Kayo yung nangangailangan ng votes. 'Di ba? Kayo yung nangangailangan ng votes doon sa Kamara para paboran kayo, para hindi ma-impeach yung kaibigan mo. Bakit mo tinatapon yang gawain na yan sa iba? Sabi ni Irma, tama ka ma'am, tunay na may gininto ang puso at isipan ang mga mag-amang Marcos without Amy baka si Amy kahit noon pa daw, kwento ng mother ko, si Amy Marcos kahit noon pa daw, pasaway na yan siya, black sheep nga daw yan. Nangaagaw ng asawa na may asawa. Doon sa mga nabuhay na ng Gen X, buhay na nung 1960s to 70s, alam ang karakas ni Amy Marcos. Diba? So next, ngayon lang to. News update sa mga extortionist. News update sa mga extortionist ng extortion, ng blackmail. Sige, kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng extortion, blackmail na lang para madaling maintindihan. Update, release orders kina Franco Mabanta at 4 na iba pang respondents inilabas ng Pasig RTC Branch 167 matapos nakapagpiyansa ng 120,000 pesos. Kaugnay ito ng reklamong robbery, extortion tungkol sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapagpiyansa. Tapos yun lang. Tingnan natin ano bang nito. Hanapin ba tayo? Hindi pa ako satisfied. Tawag dito? Bago lang pala talaga to. Kanina lang pala to. So sabi dito sa news, ano to live. Nag-post sila ng bail, 120 each times 5. Silang lahat po ay nagbayad ng, magkano yun? Much money pa rin. Paldo pa rin sila kahit hindi natuloy yung kanilang pangingikil. May money pa rin pala. Akala ko wala na silang money kasi wala na 120 times 5 kasi 5 sila, di ba? 600,000 silang 5. Nagbayad sila para po sila mag-avail. Sila po ay napasok sa Bureau of Corrections Detention Facility sa building number 40 ng New Bilibid Prison, Bucor Compound sa Muntinlupa City, at sila po ay dinidirekta na i-release na yung mga respondents. Yun doon sila napasok.
Sabi ng kanyang abogado na ine-exhaust daw lahat ng possible legal remedy available just to ensure that the case will be dismissed and our clients will be released as soon as possible. Alam natin sila ay inaresto kasi po sila ay nangingikil. Yon. Ngayon, ang hinihintay po natin, mga kababayan, galing sa PGMN ay i-release na nila yung sinasabi nilang 90-minute video na ginawa nila at talagang sinuri nila for 5 months, ni-research daw nila for 5 months yung 90-minute video patungkol sa involvement daw ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control. Hinihintay namin yun. Hinihintay na nga namin, ilang araw na hanggang ngayon wala pa. Pati yung si CJ Hero, wala na. Asan ba yun? Bakit yung GC ninyo, Franco, bakit yung GC ninyo, nag-housekeeping? Tinanggal nyo lahat ng mga kasama nyo doon sa sa GC ninyo na Peanut Gallery, PGMN anchors. Bakit ganon? Bakit kayo, pati si Edo Manzano, tinanggal nyo doon sa GC. Nakabago-bago lang nyo recruit. Kawawa naman yung tao. Ngayon, hinihintay naman po namin kung ipalabas nila ng grupo ni Franco Mabanta yung pinasinasabi nila na 90-minute video. Ilabas nyo na. Patingin kami sa ginawa ninyong ang resulta sa inyong research for 5 months at saka inedit-edit ninyo. Pakipatingin kami. Titingnan namin yung pinagyabang ninyo. Ang problema lang dyan, kung malaman ng mga tao na ginawa-gawa lang ninyo, kasi talagang plinanuhan ninyo i-target yung mambabatas na yon dahil galit lang kayo sa kanya. Gusto nyo silang siraan. Gusto nyo siraan yung tao. Patingin kami kung gaano kagaling kayo manira. Gumawa ng fake news. Patingin kami. Franco, hindi ka na nahiya. Kailangan ka, ilang times ka ba bibigyan ng ilang times ka ba dapat bigyan ng chance para magbagong buhay ka? Nag-rehab ka na and all, hindi pa rin. Walang talab, walang gamit yung rehab mo. Ilang tao na nagbigay sa'yo ng pagkakataon na para magbaguhin mo yung life mo. Ngayon, paano yan? Nahuli ka na naman sa ginagawa mong ganyan na racket. Wala kang kadala-dala. Tapos pinapalabas mo pa na ikaw yung biktima dahil yung si Martin Romualdez ay pumunta diretso sa NBI at nagpatulong dahil kinikikilan mo nga siya. Tapos ikaw pa yung hero. Franco, ikaw yung hero sa kwento na ginagawan mo ng masama yung isang tao, kinikikilan mo, yun po yung issue eh. Yun yung issue. Kinikilan niya yung isang tao, tinakot-takot niya, kung hindi sila bigyan ng pera, ay ilalabas nila yung kwento. Yung ginawa nila ng kwento na si Martin Romualdez, dumiretso, siguro hindi nila sukat akalain na yun yung gagawin ni Romualdez. Dumiretso nagsumbong sa NBI. Yan po ang ginagawa ng matitinong mga tao. Yan ang ginagawa. Kung merong nananakot sa inyo, kung kayo po ay natatakot, doon po ang normal reaction ng tao na alam na wala naman siyang ginagawang kasalanan. Pupunta sa otoridad, manghihingi po ng tulong sa ating mga otoridad, police, NBI,
sa law enforcement agencies natin. Manghihingi kasi they are there to serve and protect. Yun po ang mandato ng mga pulis natin, mga law enforcement, ng NBI, to serve and protect. And the former speaker asked protection immediately, called the attention of NBI and told the NBI, Sir, may tao na nangikil sa akin. May sinasabi na ipapalabas, siraan ako kung hindi ako magbabayad ng ganitong halaga sa kanya. Tapos ngayon, ang hero si Franco na gumagawa ng kabulastugan, yan yung gagawin yung hero, maninikil. Remember again sa sinabi ko, ang sinungaling ay kapatid po ng magnanakaw. Ang PGMN, ewan, hindi ito ang first time na nasangkot si Franco Mabanta sa ganyan na klase ng mga issue. No. There was a reason why he was let go by yung hindi pa po presidente at first lady sila PBBM at saka si FL nung siya po ay nilet go. Wala pa po sa Malacanang. But he was let go by the first couple back then. And I know, na si Franco Mabanta will never be in the employ of the Marcoses again. Hindi na yan siya kukunin ulit. He can never work with them, for them, wala. Natapos na po yung chapter na yon. At yung attempts ngayon ng mga which is weird. Yung mga attempts ngayon ng mga DDS SOCMED influencers na dinidistansya ang sarili nila kay Franco Mabanta dahil sa issue na yan, na sinasabi na tao daw yan siya ni BBM, matagal na po yan siya hindi tao ni BBM. Hindi na po nga yan sinukonsider na friend ni PBBM eh. Dahil nga meron na yung ginawa dati. May kasalanan yan. Na-rehab yan. Oh. Ngayon sinasabi nyo, tao yan ni PBBM. Excuse me, tao yan ni Duterte. Mas tao yan ni Duterte. Si Franco. Tingnan nyo lang yung lineup nila dyan sa PGMN. Mga DD shits yun eh. Yung mga SOCMED influencers nila doon. DD shits yan eh. Yung nasa likod ng PGM, mga DD shits yan. Huwag silang Ngayon gusto nyo, ngayon na careful kayo na hindi masali yung pangalan ninyo. Makabit yung pangalan ninyo kay Franco. Ano klase kayo mga kaibigan? Dapat i-defend pa ninyo. Lumabas kayo at i-defensahan ninyo yan si Franco Mabanta at magsisigaw kayo na yung kanyang ginawang pag-extortion ay kanyang freedom of speech. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng naratibo na yan. Na yung pag-extortion at blackmail is equivalent to one's freedom of speech. Let's see it. Let's see the logic behind mental gymnastics kayo. Sabihin nyo sa mga tao na yung pangingikil ay expression ni Franco Mabanta. Freedom niya yon na pangingikil ng isang mambabatas na ginawan nila ng kwento at tinakot nila na gusto nila bayaran sila para manahimik yung kwento. Babayaran ni Romualdez ang PGMN na hindi ibulgar yung kanilang ginawa na kwento. Tapos, nagyayabang ang mga taga-PGMN na sila po ay journalists. Mga walang hiya kayo. Hindi yan ang gawain ng journalist. Yung gumagawa ng content, ng istorya, ng kwento, ng sulat, tapos mapanira, tapos kukontakin mo yung subject mo ng sinulat mo, ikwentuhin mo na, huy, bayaran mo ako kasi kung hindi mo ako babayaran, ito ay ibubulgar ko. Hindi po yan gawain ng mga
journalist. Kung kayo po ay tunay na journalist, investigative journalist, walang ganyanan. Wala po yan sa ethics ng pagiging journalist. Yung ACDC, wala po yan. Yung gumagawa po ng ACDC na mga manunulat, hindi po yan tunay na manunulat. Kulang yan sila sa training. Damay po sa ginawa ganito ni Franco Mabanta, damay po lahat ng mga nasa journalism, nasa linya ng journalism, sa mga manunulat, sa mga investigative reporter, sa mga yung broadcast, media. Hindi po ako man, sumusulat po ako at napaka-importante po sa akin yung integridad at saka kredibilidad. Once na yun po ay mawala, wala na pong saysay, bakit ka pa magsusulat? Wala na maniniwala sa'yo. Iniingat-ingatan po yan ng mga manunulat. Yung kredibilidad tsaka integridad, which, winaldas lang ng PGMN. Dahil gusto nilang magkapera, mga warta sila. At ang kanilang target pala ay itong si Martin Romualdez, na alam naman po natin may kaya po. Meron po talagang kaya si Martin Romualdez. Matagal na po sila mayaman dahil mayaman po yung angkan niyan. Yan pa talaga yung ninyo, tinarget ninyo si Martin Romualdez. You forget, Martin Romualdez is a lawyer. You also forget that Martin Romualdez is much more of an operator than you. Martin Romualdez, operator po yan, mechanic. Yan po yung tinatawag namin sa politics na political mechanic. Grabe po yan mag-troubleshoot si Martin Romualdez. Hindi lang ninyo napapansin. Tahimik din po yan magtrabaho. Pa-smile lang yan, parang teddy bear. Pero grabe po yan maniobra. Hindi po yan basta-basta. Mentor po niyan si Gloria Macapagal Arroyo. At yan siguro sa lahat na naging prodigy. Sa lahat po na dumaan sa pagiging prodigy ni tinuruan or na apprentice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ito po si Martin Romualdez ang talagang nakakuha lahat, naka-absorb lahat ng mga tricks of the trade. Tapos yan yung pinili ninyo, Franco, na i-blackmail. Yan yung pinili nyo i-blackmail. Ngayon, paano yan? Akala niyo natakot nyo yan? Ang ginawa niyan, pumunta sa NBI at kayo ngayon ang caught red-handed. Hands inside the cookie jar. At nagtititili yung inyong isang nagtititili doon sa Cebu, all the way from Cebu City, doon yung isang abogado ninyong anchor na freedom of expression mo, yung pagingikil nyo. Saan yan ang freedom of expression? Sa mundo ng mga Duterte? Ganyan ba? Next, Chris. Na high blood ako. Ito pa. Chris. High blood din to. Isa pa to. Wala na tong batang ito. Lahat na lang inaway. Lahat na lang inaway ng batang ito. Ano ba to? Loren! Ano mo tong anak mo? Lahat na lang inaaway nito. Kapwa ninyo mga Batanggenyo. Sabi dito, may huweteng pa ba sa Batangas? Kamusta ang STL? May connection ba ang mga Recto at Guardiola? STL po ay
Nasa ilalim po yan, mga STL. Ewan ko sa Huweteng, ha? Hindi ko alam sa Huweteng. Oh. Tanungin mo kaya si Manong Chavit. Oy, Promil Kid, tanungin mo si Manong Chavit. Yun po, ano yun, kabisado po niya basta mga Huweteng-Huweteng. Pero itong STL, mga kaibigan, ito po ay nasa ilalim ng PCSO na. Meron na pong mga legal na STL outlets. Philippine Charity Sweepstakes Office po ang nagmamando niyan. So, hindi ko alam kung bakit, ano to, Leandro, ano to? Huy, Leandro, bago ka gumawa ng mga ganito na mga, harapin mo yung issue sa'yo ngayon, yung nakita na video, nagbibigay ka 500 pesos sa mga nakalinya na mga estudyante. Ano yon? Di ba nakita mo ninyo yung picture? Nakita niyo yung picture ni Leandro Libiste sa isang, I think, basketball court yon. Tapos may nakalinya na mga tao, binibigyan niya pera isa-isa. Meron po akong video, nakita ko po yon. At isa na naman po yung issue kasi nakatawag pansin na po yon sa Comelec. Yung video na yon, pinansin na po ng Comelec. Leandro, hindi pa lang diyan nagsisimula yung sakit ng ulo mo, boy. Yung DOE, Department of Energy, kinakatok ka na naman, Leandro. Kinakatok ka sa penalty mo na 24 billion pesos. Bayaran mo na daw yung 24 billion pesos penalty mo dahil hindi mo nga natupad na magbigay yung mga kumpanya mo ng 12,000 megawatts na kuryente na solar, galing sa solar. Hindi mo tinupad yung inyong kontrata. Kaya nagkakaroon problema ang Luzon grid. Kulang ang supply. Dahil yang prenamis mo na 12,000 megawatts na dapat produce ng solar farms mo. Wala, hindi ka tumupad. Ikaw yung may pagkukulang. Kaya ngayon, dahil sa nangyari na yan, bayaran mo yung penalty. 24 billion, Promil Kid. Ibalik mo na yan sa kaban ng bayan. Yung 24 billion pesos na penalty mo. Diba? 33 billion naman yung, diba, sinangla mo yung kumpanya mo, kaya Manny Pangilinan, nakuha mo yon for 33 billion pesos. O di, isauli mo yung 24, meron ka pa namang magtitirang ilang bilyon. Kaso may sinabi ka, may binulgar ka doon nung nag-privilege speech ka na tinanggal yung privilege speech mo sa House. Mismo sinabi mo, harap-harapan, nasa podium ka, nung tinanong ka ni Deputy Speaker JJ Suarez kung magkano yung nagastos mo sa iyong pag-eleksyon nung nakaraang midterm election. Sinabi mo doon, narinig namin, nanonood, na ikaw ay naglagay ng 6 billion pesos sa isang foundation. At yung foundation ay siya yung ginamit mo na mag-tustos sa election mo. 6 billion sa isang foundation na doon mo kinuha yung iyong campaign funds? Sure ka, boy? Nilagay mo ba yan sa sose mo? Ha? 6 billion, ang laki-laki naman ng ginasto mo, na kongresista lang yung tinakbo mo. 6 billion parang tumakbo ka niyan pagka senador o pagka presidente ng Pilipinas. Pero 6 billion dyan lang sa Batangas, 1st District. Dineclare mo yan sa sosi mo, boy?
6 billion? Nahuli ka eh. Utal-utal ka nga, di ba? Bawal yun, boy. Hindi ka ba nasabihan ng mother mo, boy? Ha, promel kit? Hindi ka nasabihan ng mother mo? Sa bagay, hindi mo nga pala inaano yung mother mo, hindi mo nga pala nirerespeto kasi sinabi mismo ni ES Executive Secretary Ralph Recto na ikaw ay may attitude na mismong binabastos-bastos mo ang iyong ina harap-harapan sa mga tao. Sarili mong ina na paborito ka na anak, pero nakuha mong bastusin ang iyong ina dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Yun ang sabi, yun ang kwento ng mga kapwa mo taga Batangas, Batanggenyo. No less than Executive Secretary Ralph Recto na witness sa iyong attitude. May attitude problem ka. Sarili mong inaano mo sa publiko. Nabastos mo. Galing. At siguro tama nga yung sinabi ni Greco Belica na na-inherit mo, Leandro Lebiste, na-inherit mo yung wild spirit ng father mo na si Antonio Lebiste na alam natin nasa kulungan sa kasong pagpapatay. Pinatay yung childhood friend niya sa loob ng kanyang mismong opisina nung siya po ay gobernador. Yan po ang ama ni Leandro Lebiste. So I will not, hindi ako magtataka kung hindi nga, tama nga siguro si Greco na na-inherit ni Leandro Lebiste yung wild spirit ng kanyang ama. Pero nung nakagawa po ng krimen yung kanyang ama may katandaan na, may edad na po. Nung nakagawa ng krimen si Antonio late former Governor Antonio Lebiste na nasa kulungan pa nga hanggang ngayon. 80 na po siya yung ama niyan. So bata-bata pa to si Leandro. Meron pa to, magmamature pa to ng kanyang wild spirit. Magmamature pa yung kasamaan niyan kung ano yung niyan. Ngayon nga nakikita na natin na may something na eh. So there will come a time in a few years from now, baka maging kagaya ng kanyang ama. Dahil sa wild spirit na na-inherit niya. Salamat Greco Belica for pointing that out to us. At ito po, si Leandro Lebiste ay may connection po sa PGMN ni Franco Mabanta. Meron po siyang connection doon. Bakit ito Franco, bakit hindi na lang ito si Leandro Lebiste ang kuhaan ninyo ng funds ninyo sa PGMN? Bakit kailangan pa kayo mangikil ng ibang politiko? Ayan bilyonaryo yan na andyan na sa inyong kwadra yan, si Leandro Lebiste. Bakit hindi nyo hingan ng 350 million pesos? Bakit kailangan pa kayo mangikil ng iba? Meron naman kayong mga kliyente, di ba? May dalawa kayong senador na pinanghinahawakan. Meron kayong isang cabinet member daw na hinahawakan sa pag PRPR ninyo. Bakit pa kayo nangikil sa isang tao? Sa bagay, tinarget ninyo. Talagang pinagplanuhan. Lumalabas ngayon mga kaibigan na pinagplanuhan talaga ng mga taga PGMN na i-single out si dating Speaker Martin Romualdez na siraan. At kung ito po ay nagawa nila kaya dating Speaker Martin Romualdez, itong pagbablackmail, pangingikil, hindi po malayo na nagawa po nila ito sa iba pang mga personalidad o mga politiko, yung paninira. At naririnig na nga po natin yung pangalan ni dating Congressman Rilio ng dating kongresista ng Quezon City 4th District. Naririnig po natin, may post po siya at sinisingle
At sinisingle din out din niya po yung isa sa mga yung lead host ng PGMN na si CJ Hero na meron na pong sabina galing sa NBI kasi siya po ay person of interest na sa kaso ng extortion ng grupo ni Franco Mabanta. Nasaan po si CJ Hero ngayon? Hindi po natin alam kasi po siya ay nag-deactivate nung gabi ng May 5 nung pumutok po na balita na nahuli nga po ng NBI sa isang entrapment operation itong si Franco Mabanta. So, ito na lahat. Ito na ba lahat ang ating topics for today? So, hanggang dito na lang po ako muli mga kaibigan. Salamat sa mga nag-join, nakinig. Kay Irma Kapuyan, alam mo ba na Kapuyan yung middle name ng husband ko? May mga Kapuyan dito sa Ormoc City, madami. Baka ikaw ay kamag-anak. At sino ba? Si Nightbot, si Ruth Castadielo, si BMB. Hello. So, hanggang dito na nga po ulit. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa Nyolo Random News. Kung kayo po ay mahilig po ninyo, huwag po din niyo kalimutan din si Tita Admin Rich, si Banat Boy. Kung pwede naman po, paki-raise naman po yung subscribers ko dyan sa TPL3 ko dito sa Facebook, dito sa YouTube. At kasama na po din niyo si Mr. Sponsor. At kung kayo po ay mahilig magbasa, inaanyayahan ko po kayo doon sa The Political Bandera 4.0 na page sa Facebook. Doon po sa TikTok, audio po, explainer videos in Tagalog. Kung gusto nyo makinig doon, punta lang kayo doon. Pero doon po lang talaga ako naglalagay sa Facebook. Ngayon mga photos, mga screenshot lang po ngayong morning ang ginagawa ko kasi galing nga po ako doon sa SM kanina at ako po ay nagpa-massage. Masakit na po yung aking likod kasi may edad na po tayo. Ganun talaga siguro pag may edad na talaga yung sumasakit talaga yung likod. So hanggang dito na lang po at I think baka po mamayang gabi ay magbabalik na kami. Hintayin ko lang po si Bossing Nyolo kung meron kaming collab mamayang gabi kasi naudlot po yung mga plano naming mga collab nung nagdaan na mga Sabado. Baka matuloy po kami mamaya kasi available na kaming lahat. So hanggang dito na lang po. So thank you and I will see you all later if not sa Monday na kasi po bukas ay Sunday, Mother's Day. Happy Mother's Day advance sa mga mama dito na nanonood at nakikinig. Advance Happy Mother's Day po. So, thank you po. Bye-bye. See you later or Monday.